Ironically, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa boses. Pero ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa katahimikan. Pansin ko, sa Pinoy, hindi ko alam kung ito rin yung kultura ng ibang bansa, pero sa Pinoy, every time someone comes up on stage, lahat nananahimik. Tama ba? Diba? Pag may biglang nakita kang tumayo sa harapan, mananahimik ka. No? At feeling ko, nakagawian na talaga siya ng bansang Pilipinas. Naalala ko po, nung estudyante pa ako, maingay sa classroom. Tama ba sa mga students dito? Pag wala yung teacher, maingay sa classroom. Huy, pakopya ng assignment. Huy, anong sagot sa ganito? Huy, anong baon mo ngayon? Diba? Pero pag pumasok na yung teacher, andyan na si ma'am, andyan na si ma'am, andyan na si sir. Tapos tahimik sila lahat. No? Anong meron? Bakit nananahimik? Diba? Bakit nananahimik? Pero ngayon po, na ako na yung teacher, mga estudyante ko naman, yung nananahimik pag nandun na ako. Kaso mo, yung klase ko po sa KABSU, isang room lang, apat na klase, apat na sections, paghapon, nandun na ako. So pagdating ng mga estudyante ko sa pangalawang class, nandun na ako. Eh wala silang choice kundi manahimik. Kasi ako na yung nandun talaga bago pa sila dumating. Pero, napansin ko, pag dumating yung teacher, sa umpisa tahimik, tas maya-maya maingay na naman. Tama ba? Tapos si teacher mananaway ulit. Okay, class, tahimik. Kasi po nararanasan ko yan. Quiet, class. Tapos tsaka lang tatahimik. Tas maya-maya magsasalita na naman. At napansin ko, tayo pala, or karamihan sa atin, hindi makatiis ng hindi nagsasalita. Tingnan mo yung katabi mo. Oh, patunayan mong hindi ikaw yon. Sabi mo sa katabi mo, patunayan mong hindi ikaw yon. Yan. Yan. Kaya palang manahimik. Okay? So ngayon, pag-uusapan po natin ay tungkol sa katahimikan. Right? There is a story in the Bible when Jesus silenced the storm. When Jesus silenced the wind. So panoorin po natin tong video na ito. Why are ye so fearful? How is it that ye have no faith? So ngayon po, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa silencer. Okay? Of course, it is none other than Jesus Christ. Pag sinabing silencer, ito po yung tagapagpatahimik, the one who silences. Okay? Sa iba naman, ang silencer, ito po yung nilalagay sa dulo ng barel para pag ipinutok, hindi maingay.
Yan. So, the silencer. So, ngayon, tanong lang po, anong nagpapatahimik sa'yo? O, tanongin yung katabi mo. Anong nagpapatahimik sa'yo? Yung maniningil? Maniningil ng utang? Anong nagpapatahimik sa'yo? Anong sagot ng katabi? Asawa ko? Anong nagpapatahimik sa'yo? Bills? Boss mo? Diba? Pag biglang nagkaroon ng problema. Napansin ko po, sa atin, no, pag merong isang taong madaldal, tapos biglang nanahimik, anong una mo itatanong? Okay ka lang ba? Bakit gano'n, no? Pag biglang nanahimik, ina-associate natin siya sa something negative. Tama ba ako? Pag may biglang nanahimik, it's either may problema siya, may pinagdadaanan, di ba? May inaalala, natatakot, may malalim na iniisip. Di ba? Bihirang-bihira yung, bakit ka nananahimik? Nagbago na kasi ako eh. Di ba? Yung katabi mo. Di ba? Hindi siya yun. So, bihirang-bihira yung ganun. Pero madalas, pag nananahimik, may pinoproblema. Tama ba? Simple lang, no? Kahit sa school natin or sa mga tropa natin, pag nanahimik, may pinagdadaanan. Kahit sa social media na lang pansinin nyo, yung dating post ng post, tapos biglang nawala na siya ng post, parang anong nangyari dun? Ano kayong pinagdadaanan nun? Di ba? So, minsan, nasanay na tayo sa ingay. Tama? Mas sanay ka sa ingay, kaya pag biglang nagkaroon ng katahimikan, nagtataka ka. Amen. So, tanungin mo yung katabi mo, saan ka mas sanay? Sa maingay o sa tahimik? Sige po, tanongin niyo yung katabi niyo. Okay lang po yan. Yan. Saan tayo masanay? Sa ingay o sa tahimik? Now, pag-usapan po natin yung Mark 4:35 and so on. Ito po yung very chapter kung ano yung pinanood natin kanina sa video. So, one time when Jesus was together with His disciples on the boat, siyempre po sila ay naglalayag. And then, Jesus told His disciples, sabi niya, let's go to the other side. Sabi niya, ibang lugar naman yung puntahan natin. Let's go to the other side. Kaya lang, while they were on their way, nagkaroon po ng malakas na bagyo. Okay? Nagkaroon ng malakas na bagyo. And then, so yung mga disciples, natakot sila. Kasi nga merong malakas na bagyo, tapos naglalayag sila. Pero alam niyo po, most of Jesus' disciples are fishermen. Ibig sabihin, sanay sila sa dagat. Sanay sila sa matataas na alon. But why is it that they got afraid? To the point na ang ginising pa nila si Jesus Christ yung natutulog. Sino rito pag ginigising ka, naiinis ka? Tamaan. Magbago. Sino rito pag ginigising galit? Natutulog yung tao eh. Di ba? Di ba? Bad trip ka. Pag gising mo, nakakunot agad yung noo mo. So, ganyan nangyari si Jesus. Ginising nila. Tapos, ano ba ako? Yan, 38. Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke Him and said to Him, Teacher! Belated Happy Teacher's Day po sa ating mga teacher. Sabi niya, Teacher! Don't you care if we drown? Sabi, wala ka bang pake pag nalunod tayo? And take note, some of these are fishermen. Of course, marunong po silang lumangoy. Alam nila ang kalakaran sa dagat. So Jesus got up, rebuked the wind, and said to the waves, Quiet, be still. Then the wind died down and it was completely calm. Diba? So Jesus is the silencer in this story. Yung maingay na tunog ng storm, yung maingay na tunog ng wind, pinatahimik ni Jesus with His voice. Diba? Gamit lang yung bibig. Tayo minsan, yung mga nanay o yung mga tatay, mga ate, ano pong gamit nyo para patahimikin ang mga bata? Diba? Meron akong teacher dati, sinabi niya, patid na alitid ko, ayaw niyo pang tumahimik.
Kaso hindi effective yung boses. Oh, di ba? Napapangiti yung mga nanay. I remember so many kids. Minsan, ang gamit, pampalo. Di ba? Tsinelas, hanger, sinturon. O kaya, pag hindi ka tumigil dyan, hindi ka pwede mag-computer. Hindi ka pwede mag-cellphone. Hindi ka pwede lumabas. Si Amia, yung pamangkin ko po, hindi ka naman isasama sa swimming. O hindi ka sasama sa ganito, hindi tayo pupunta sa ganito. Ganun siya, para manahimik siya. So we do a lot of things para lang magpatahimik. Pero si Jesus, ano lang gamit niya? Boses. Sabi niya lang, quiet, be still. Yun ang sabi ng Lord, quiet, be still. So, kaya lang, napansin po natin dito, no? Yung sabi ni Lord, let us go to the other side. Baka, kaya nagpanic yung disciples, it's because they are not familiar with that other side. Tama po? Sabi ni Jesus, let us go to the other side. Yeah, normal na yan, punta naman tayo sa kabila. Kaya siguro, I was thinking, kaya siguro nagpanic yung mga disciples, although some of them or most of them were fishers of men, kaya siguro nagpanic sila because hindi nila memorize yung other side na yon ng dagat. Pwede po, no? Baka kaya sila nagpanic. You know, sometimes God brings you to an unfamiliar shore para marinig mo yung boses ng Lord. Amen. Sometimes God brings you to an unfamiliar places, an unfamiliar situation para makita ng Panginoon yung pananampalataya mo sa Kanya. Like yung mga pinagtagumpayan mo dati, sa tingin mo ba, same problems pa rin ang mag-aarise sa'yo ngayon? Di na. Nagtagumpay ka na dyan eh. Parang may level 1, level 2, level 3, level 4. And would you agree with me na habang nagkakaedad tayo, mas tumitindi ang challenges? Tama ba? Every day, mas tumitindi ang challenges. Kasi nagle-level up tayo. And it's good thing, sabihin mo sa katabi mo, ayos yun. Nagle-level up ka. Kaso, kapag naiwan sa nakaraan yung level ng pananampalataya mo, the same faith, the same level of faith that you have now, diba, kukulangin. Kasi nag-level up yung challenge, tapos yung faith natin, di nag-level up. Di sila magmamatch. Diba? So, the good thing here in this story is kasama nila si Jesus Christ. No? Kaso sinermonan sila ni Jesus pagkatapos. Sabi niya, wala ba kayong pananampalataya? You of little faith. Sabi ni Lord. So, sometimes, kapag dinadala tayo ni Lord sa unfamiliar situation, nagiging maingay ang ating isip. I mean, tahimik ka, physically, pero kung lalagyan ng microphone, kung lalagyan ng megaphone yung isip mo, ang ingay. Ano kayang gagawin ko? Saan kaya kukuha ng, paano yung ganito? Di ba ganito dapat? Di ba ganito? Tama po ba? Huwag nang magtaas ng kamay. Sino rito yung ngayon ang ingay sa isip mo? Paano yung bills? Paano yung tuition? Baka bumagsak ako. Mag-aaral pa ako mamaya. Anong oras kami uuwi? Anong oras matatapos to? May assignment pa ako. May pasok ako bukas. Hala, hindi pa ako bayad sa October praise, yung quota ko. Saan ako kukuha ng pera? Hindi pa kami tapos mag-practice sa banda. Maganda kaya yung tugtog ko kanina? Diba? Ay, sumabit yung pagtugtog ko ng gitara kanina. Ay, mali yung drums ko, mali yung palo ko kanina. Diba? Ay, hindi ko nasuot yung favorite kong underwear. Ay, hindi ko nasuot yung favorite kong damit kasi si mama hindi nagplansya. Well, at the moment, ito po yung ngayon, habang nakatingin kayo sa akin, hindi ko alam kung anong nasa isip ninyo. Diba? Ay, ang ganda naman ng preacher. Thank you po. Diba? Ay, bakit kaya yung preacher? Diba? So, hindi ko po alam kung anong nasa isip nyo ngayon. But I know, kahit nananahimik ka ngayon, maaaring magulo or maingay ang ating isip. Kapag po pala tahimik at kalmado ang iyong utak, mas maingay magpuri ang inyong mga labi. Balik na rin natin. Kapag
maingay sa isip, hirap tayong magpuri ng maingay. Diba? Kanta-kanta lang, kami yung likha'y luluhod sa iyo. Siniisip mo, anong oras kaya matatapos to? Ay, bakit kaya ganun yung singer? Ay, checkered sila ngayon. Diba? Pero kumakanta ka, kasi maingay yung isip. Pero, kapag kalmado pala ang utak, maingay ang bibig sa pagpupuri. Kapag pala sinat mo yung lahat ng naiisip mo, lahat ng worries, and you just allow your lips, your voices to worship the Lord, nagiging maingay ka. Todo ka mag-worship, todo ka magpuri sa Panginoon. Kasi kalmado ang isip. Nakita niyo po yung irony? Nakita niyo po yung kabaliktaran? No? Kaya pala, the Lord teaches us to worship. It's because to shut down every noise on our heads, in our head. Amen. Huwag na magtaas ng kamay. So narito, aminado siya na ngayon, habang siya'y nakaupo, maingay ang kanyang isipan. Huwag na magtaas ng kamay. Diba? Maingay sa kanyang isipan. Minsan, ganun tayo, no? Tahimik sa physical, pero sa mind natin, sobrang ingay. Ang ingay-ingay. Ano ba naman yan? Nakakahiya, bumalik-balik pa ako sa simbahan na to. Ano ba naman yan? Pinagtitinginan ako sa simbahan na to. Uy, ang ganda nung ganda nung katabi ko. Diba? Yung iba naman, ang laman ng isip, la 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 la. Diba? Hindi nakikinig, pero kumakanta sa isip. Diba? Kailan ko kaya ulit papanoorin yung vlog ni Mr. Nobody Daddy? Diba? Nakatingin ka sa akin, pero ang laman ng isip mo, mekus. Diba? Kasi pinapanood mo na pinapanood eh. Ano yan? Na LSS ka. Diba? May ganon. Nakikinig ka sa tao, pero sa utak mo, pinapakinggan mo or kinakanta mo yung kanta, nakakapakinig mo lang. So, posible na tahimik ka, physical, pero ang ingay sa isipan. Tama po? Amen. Pero alam nyo, ngayon, sabi ng Lord, sa verse 39, quiet, be still. Pwede bang today, utusan natin yung ating mga isipan, quiet, be still. Sige nga, hawakan nga natin ang ating mga sentido. Utusan natin, quiet, be still. Yan. Here in this story, sabi dyan, the Lord quieted the wind. So the wind died down and everything was calm. Ngayon, pag-usapan natin, ano ba yung wind sa buhay natin? O kapatid, tanungin kita, ano yung gusto mong ipatahimik sa Diyos ngayon? Ano yung wind sa buhay mo na gusto mong i-keep quiet ni Lord ngayon? Isipin mo yan. Ano ba yung maingay sa utak ko ngayon? Papag-usapan natin yung salitang wind. W-I-N-D. First, W. Wrongdoings. Yung nagsimba ka pero sa totoo lang nagigilty ka. Wala, ba't kasi nandito ako sa simbahan? Minura ko nga yung tatay ko eh. Nandito ako sa simbahan, parang di naman ako karapat-dapat dito, masusunog ako dito. Hala, nagsimba ako ngayon, nakakahiya naman. Ilang beses ko nang iniwan si Lord. Hala, nagsisimba ako ngayon, di naman ako nagbasa ng Bible. Hala, nagsimba ako ngayon, kamumura ko lang sa anak ko. Kasi ang bagal niya magbihis, papunta pa naman kaming Sunday service. Diba? Maaring ngayon, yung isip natin ay punong-puno ng guilt and condemnation. Punong-puno ka ng wrongdoings, naaalala mo yung mga kasalanan mong ginawa. Na hanggang ngayon, nakakahiya pag nalaman ng katabi mo. Nakakahiya pag nalaman ng ibang tao. Oh, church ako ngayon, pag Sunday, nung isang araw lang, nanonood ako ng pornography. Nung isang araw lang, nakikinig ako sa mga palamura at mababastos na kanta. Maaring ganun yung laman ng utak mo ngayon. Pero kapatid,
Sabi ng Diyos, quiet, be still. Sabi ni Lord sa utak mo ngayon, ikaw wrongdoings na maingay dyan, manahimik ka. Ikaw condemnation, ikaw guilt sa utak ni ganito, manahimik ka. Baka meron tayong noise of sin, yung ingay ng kasalanan. Baka yun yung meron ka ngayon, kaya hirap na hirap kang mag-worship sa Lord. Kaya hirap na hirap kang i-appreciate yung goodness ng Lord. Kasi puro nakikita mo yung kakulangan mo. Buti pa dati, lagi ako nagsisimba. Buti pa dati, kumakanta pa ako dun sa stage. Buti pa dati, lagi ako nagta-tithes and offering. Buti pa dati, nung kami-kami lang, lagi kami nagpipray. Ngayon, di ko na magawa kasi nagtatrabaho na ako. Kailangan ko magpakain ng pamilya ko. Kailangan ko mag-aral ng mabuti. Ako yung breadwinner. Kapatid, baka ganun ang laman ng isip mo ngayon. Sabi po sa Proverbs 28:13, whoever conceals their sins does not prosper. Ang nagtatago daw po ng kasalanan ay hindi umuunlad. But the one who confesses and renounces them finds mercy. Kapatid, kung ang isip mo ngayon ay punong-puno ng ingay dahil sa kasalanan na hindi mo pa naihingi ng tawad, simple lang naman, you confess it to the Lord and you renounce it. Mamin ka sa Panginoon, Lord, sorry. Kasi naalala mo dati, Lord, nung nag-confess ako sa'yo na hindi na ako mag-iinom, Lord, nag-iinom pa rin ako hanggang ngayon eh. Di ko matigilan, Lord. Lord, naalala mo dati nung sabi ko hindi na talaga ako magmumura? Lord, kanina lang bago ako mag-pray, nadulas ako, napamura ako, Lord eh. Lord, naalala mo dati nung sabi ko, hindi na ako mambababae? Lord, kasi pareha sila maganda eh. Lord, naalala mo dati, sabi ko lagi na akong magsisimba. Lord, ngayon kasi na lang twice a month. Tuwing kinsenas katapusan, para meron akong pang tithes offering, Lord. Baka ganun tayo, no? Pero sabi sa Bible, sabi sa Proverbs 28, but the one who confesses and renounces them finds mercy. Christian, baka naman hindi mo kailangang maging karapat-dapat sa Lord. Baka ang kailangan mo lang ay awa ng Panginoon. Baka ang kailangan mo yung mercy ng Lord. Hindi yung pagiging deserving. No one's deserving. Tingnan mo yung katabi mo. That is not deserving. He is not deserving. We all are not deserving of God's grace. But because God loves us so much, dahil mahal tayo ng Panginoon, it is only by His grace. Dahil naawa sa atin ang Lord, inilapit niya ang kanyang sarili. So right now, kung punong-puno ng ingay ng kasalanan ng ang ating kaisipan, ito lang yung kailangan natin gawin. Lord, I need your mercy. Father, help me. Lord, ito yung kasalanan ko. Tulungan mo kong lumayo at iwanan tong kasalanan na to. Humingi ka ng tawad sa Panginoon. Humingi ka ng awa ng Lord. Alam niyo minsan, kaya hindi natin ma-renounce yung kasalanan is because hirap na hirap tayong magpakumbaba sa Lord. Lord, kasi nakita ko rin naman yung leader, ganun din naman ginagawa Lord, kasi tama naman tong ginagawa ko, Lord Diba? Nagpapakatotoo lang naman ako, Lord. Lord, kasi nakakaya pwede bang sa iba na lang? Minsan, hindi natin ma-renounce yung kasalanan. It's because we're living in so much pride. We are not willing to receive God's mercy. Hindi natin makita na kailangan pala natin ng awa ng Lord. Kala mo, ang kailangan mo, yung palakpak ng Diyos? Hindi, kapatid. Kailangan natin yung awa ng Lord. Minsan kala natin, pag ginalingan mo mag-drums, pag ginalingan mo tumugtog, pag ginalingan mo mag-preach, pag ginandahan mo yung suot mo pag nagsisimba ka, or hindi ka na late, akala mo, deserving ka na sa Lord. No one is deserving. But it is only by His grace. Dahil lang po sa grasya at awa ng Panginoon. Question.
Hinihingi mo ba yung grace mula sa Lord? Nagpapakumbaba ka ba sa Lord? Kaya minsan, hindi natin maramdaman yung pagmamahal ng Lord is because tayo yung lumalayo. Sabi po sa Romans 8:1, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Sino rito na kay Jesus Christ na? Taas po ang kamay. So marami pang hindi, no? Kasi hindi tayo nagtaas ng kamay. Simpleng bagay. Simpleng bagay pagtaas ng kamay. Di natin nagawa. Baka po kasi nagigilty ka dito. Sure na ba talaga ako na kay Jesus Christ ako? Di na lang ako magtataas ng kamay para safe. Sabihin ko, tinamad lang. Alam mo na yan. Kahit di magtaas ng kamay. Or gusto niyo ulitin ko po. Sino rito yung na kay Jesus Christ na? Taas po ang kamay. Dumami konti. Taas na po ang kamay. I'm not here to judge you. If you feel like wala pa talaga ako kay Jesus Christ, and then kapatid, you are exactly in the right place. You are exactly in the right place. And later po, if you want, you will receive Jesus Christ as your Lord and Savior. Pero sabi dito, kapag daw na kay Jesus Christ ka na, wala nang pag-uusig, wala nang condemnation. Bakit? Kasi nauna ni-renounce mo na yung kasalanan mo. When you receive the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, you renounce your sins. Nagsisisi ka sa mga kasalanan mo. It's no longer you who live, but Christ lives in you, and therefore, there is now no condemnation. Kasi na kay Jesus Christ ka na. Pero, just in case, at this moment, meron pa pong condemnation sa utak natin. Yung kinokondem ka, yung inuusig ka ng konsensya mo, simba-simba ka dyan, pagkatapos naman yan, maglalamyerda ka lang din. Simba-simba ka dyan, di ka rin naman magbabago. Simba-simba ka dyan, pagkatapos naman yan, wala ka pa rin babaguhin sa sarili mo. Those are condemnation. Pataas-taas ng kamay, pero tamad talaga yan sa bahay. Pakanta-kanta ng praise and worship, lakas-lakas pa ng boses, pero tanghali yan magising. Those are condemnations. Alam niyo kapatid, kahit ano ka, wala po yung kinalaman sa pagpupuri natin sa Panginoon. And I believe kung babaguhin natin yung ating mindset, the more na feeling mo you're undeserving of God's grace, lalo mong itaas yung kamay mo. Lalo mong lakasan yung boses mo. It is the only way to silence the ingay, the noise of sin in your mind. Pupuri ka. Diba? Kami yung likhay, lumuluhod sa iyo. At bigla mo maisip, di pala ako nagugas ng plato. Yung nanay ko umalis, nagagalit. Diba? Ilakas mo lalo yung worship mo. Because as you worship, it's not about kaplastikan. But as you worship, I believe the Lord will talk to you, anak, ganito gawin mo. Anak, humingi ka ng tawad. Anak, ayusin mo. It's the only way to silence the noise of sin in our minds. Pero kapatid, kung hanggang ngayon meron pa rin condemnation sa utak, hingi tayong tulong sa Lord. Lord, patahimikin niyo po yung epekto ng kasalanan sa utak ko. Lord, layo ko na. Layo ko na po sa inyo. Nagsimba lang ako dito kasi malapit sa bahay namin Pero sa totoo lang, yung relasyon ko sa iyo, malayo. Lord, patahimikin niyo po yung kasalanan sa isip ko. Amen. Pangalawa, letter I, is intimidation. So una po, ano yung una? W? Pangalawa, intimidation. It is the noise of fear. Yung ingay ng takot. Yung ingay ng takot na nararamdaman natin, it may be fear of your future, fear na may sikreto ka na hindi dapat malaman ng iba, fear na baka wala kang pambayad, kung ano mang kinatatakutan mo kapatid. Fear na baka hindi pa talaga siya yung para sa'yo. Ang tagal nyo ng kasal. Paano yun? Diba? Diba? Ang dami nating fear na baka hindi ka tanggapin ng society mo.
Fear na baka wala kang maipasa or maisubmit na assignment bukas. Fear na baka bumagsak ka sa exam, ano na lang ang sasabihin sa akin ng mga magulang ko. Dami nating fear. Pero kung ngayon, yan ang yung hadlang, para hindi mo marinig yung salita ng Panginoon, kapatid, sabi nga ng Lord, quiet, be still. Kung natatakot ka ngayon, ang dami mong iniisip, quiet, be still. Tanungin mo yung katabi mo, anong kinatatakutan mo ngayon? Diba? Yung iba takot sa ipis. Takot sa daga. Yung iba takot sa asawa. Takot sa biyenan. Diba? Ang dami nating takot. At ito yung pinakamahirap na takot. Takot sa sasabihin ng ibang tao. Yung hindi ka matanggap ng mga tao sa paligid mo. Yung hindi ka maging magaling sa mga taong gusto mong i-please. Yan. Diba? So what are those fears? I pray na patahimikin ng Panginoon at this moment kung ano man po yung takot sa ating mga isipan. Sabi sa Exodus 14:14, the Lord will fight for you. You need only to be still. Napakadaling i-memorize. Exodus 14:14. The Lord will fight for you. You need only to be still. Diba? Sabi, si Lord ang lalaban para sa'yo. Si Lord, ipaglalaban ka. Ano lang kailangan mong gawin? Still. Lagay natin sa utak natin, mind, you only need to be still. Sabi mo sarili mo. Diba? The Lord will fight for me. Madalas, ito talaga yung maingay eh. Yung isip talaga natin. Amen. Yung gusto mong kumalma, pero sa isip mo ang ingay. And sa totoo lang, ano pong mas madaling pakalmahin? Ang katawan o ang isipan? Naranasan ko, when I was so afraid po sa recitation kinabukasan, nung ako yung estudyante pa, syempre nag-review po ako, like hanggang 2 a.m. So kung tutuusin, puyat na ako, masarap nang matulog. Kaso, nung magpapahinga na ako, alam niyo po yung mga nasa isip ko? The obligations, the contracts, diba? Obligation to do, not to do, to give. Yung mga inaral ko, yung pa rin yung nasa isip ko. I was so anxious kasi ayaw kong magkamali, ayaw kong mabokya sa recitation ko. Natatakot po ako sa negative feedback. Lalong-lalo na kapag yung negative feedback ay nilagay sa index card mo. Diba? Tinranslate into grades, into numbers. So I was afraid. At kahit nakahiga na ako, yung utak ko maingay pa din. Kalmado na yung katawan ko, pero yung utak ko, kabado pa rin. Sino rito naranasan niya na yun? Yung matutulog ka, gusto mong magpahinga, nakahiga ka, pero yung nasa utak mo, hala, bukas na yung bayaran, meron na kaming disconnection notice, kulang pa yung pera ko, magbabayad pa ako ng internet, magbabayad pa ako ng bahay. Diba? Yung katawan mo, nakapahinga na, yung katawan mo, kalmado na, pero yung isip mo, maingay pa rin. And I therefore conclude na mas mahirap pong patahimikin ang isipan. Mas mahirap pakalmahin ang isipan. Tama po. Kaya pala, sabi ng Lord sa Romans 12:2, be transformed by the renewing of your mind. Kaya pala ang gusto ng Panginoon na ipabago sa atin at the most ay ang ating isipan. Hindi sinabi ng Lord na be transformed by renewing your voice. Be transformed by renewing your hearts. Be transformed by renewing your life. Hindi. Because God knows, kapag nababago ang ating isipan, susunod pong magbabago ang ating buhay. Amen. Kaya pala, bantayan natin ang mga pinapapasok natin sa ating mind. At tingnan mo yung katabi mo. Anong laman ng utak mo ngayon? Tanungin mo yan, anong laman ng utak mo ngayon? Sabi niya, ikaw, i-rebuke mo po yan. Diba?
Anong laman ng utak natin ngayon? Pero, sabi po sa Bible, perfect love drives out fear. Nabanggit din to ni Kuya Joseph kanina sa first service. No? Na ang perpektong pag-ibig ay walang halong takot, ay nagpapaalis ng takot. Kaya tayo puno ng fear, fear sa future, fear sa nakaraan, fear sa present, is because hindi natin nararamdaman yung perfect love galing sa Lord. So tama yung sinasabi ni Kuya Joseph kanina sa first service. Sabi po niya, bumalik tayo sa pag-ibig ng Panginoon. Bumalik ka sa love ng Lord. Baka meron kang noise of sin, meron kang noise of fear, kasi wala ka na dun sa perfect love ng Lord. Baka sanay ka na ambun-ambun lang, yung binigyan ka ni Lord ng iPhone 15 with dual SIM. Okay na sa'yo yun. Kapatid, ambun-ambun lang na grasya yan. Diba? Marami pa sabi ni Lord sa Bible, no mind has known, no ear has heard, no eye has seen what God has in store para doon sa mga taong naglilingkod sa Kanya. At kung gusto mong maranasan yung buhos ng blessing ng Panginoon, diba? Bumalik ka sa perfect love ng Lord. Amen? I'm not speaking about the material things, the physical things. But there are other things na hindi kayang bilhin ng money. There are other things na kahit hindi material, kailangan. Katulad po ng peace of mind. Amen. Ang peace of mind po ay nanggagaling lang sa Panginoon. Hindi kayang bilhin ng pera, hindi kayang i-translate into product, hindi kayang i-translate into service, tanging galing lang sa Lord. Amen. Nung bata po ako, hindi masyadong nag-resonate sa akin ang salitang kapayapaan. Diba? Naririnig ko lang yan sa kanta nila Francis M. Diba? Kapayapaan. So, akala ko dati, pag sinabi mo lang na peace, pag may gera lang. Diba? Kunyari, sa Israel and sa Palestine, we pray for peace. Kasi may war. Pero hindi ko namalayan, as I grow up, na inside our heads, meron din palang war. Inside our minds, meron din palang battle. Kaya all the more reason, kailangan natin yung kapayapaan from the Lord. Amen. And sabi sa Bible, si Lord ang Prince of Peace. So walang ibang pwedeng magbigay sa atin ng peace, kundi syempre, yung Prince of Peace. Amen po. In Psalms 46 verse 1, sabi doon, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Diba? Ano pang kailangan mo, kapatid? Nandyan na lahat. Perfect love ng Lord. The Lord will fight for you. God is your refuge. God is your strength, an ever-present help in trouble. Ikaw na lang kulang. Diba? Ikaw na lang lalapit. Na kay Lord na lahat. Diba? Minsan, pag madaming problema sa isip natin, late na natin naiisip na oo nga pala, si Lord nga pala ang aking ever-present help in times of trouble. Late na natin naiisip. And letter N na po tayo, no? Wrongdoing, intimidation. Letter N is nervousness. In other translation, worries, anxiousness, overthinking. It is the noise of worries. Sabi po sa Philippians 4:6, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Dissect natin, konti po. Sabi doon, do not be anxious about anything, but in every situation, with thanksgiving. Paano? Anxious na nga eh. Tapos gusto mo may thanksgiving pa? Pansin niyo po yun? Sabi ng Lord, ang instruction sa atin sa Philippians, huwag kang maging anxious sa kahit na ano. Pero sa bawat sitwasyon, manalangin ka ng may pagpapasalamat. Anong ipagpapasalamat ng taong punong-puno ng alalahanin? Sino rito kaya yon? Yung alalang-alala na siya, pero habang nag-aalala siya, puro thank you, Lord. Kung ganun ka, kapatid, iba ka.
extraordinary ka. Because sinusunod mo yung sabi sa Philippians. Exactly yun po yung sinasabi sa atin sa Philippians. Huwag kang maging anxious. Huwag kang mag-alala. Pero sa bawat sitwasyon, manalangin ka ng may pagpapasalamat. Habang ipine-present mo yung request mo sa Lord, manalangin ka ng may pagpapasalamat. Minsan siguro yung prayer kasi natin, lagi na lang, Lord, kailangan ko ng ganito. Lord, saan ako hahanap ng ganito? Pero ang turo pala sa atin, sa Bible, magpasalamat ka. Lord, salamat, di mo kami pinagkukulang. Lord, salamat, hindi halata sa itsura ko na twice a day na lang kami kumakain. Lord, salamat kasi nilikha mo kong maganda. Hindi po halata na mayroon akong pinoproblema. Lord, salamat po sa blessings. Diba? Bakit? Sa tingin mo ba hindi alam ng Panginoon na may pinagdadaanan ka? Amen. Alam ni Lord. Kaya kapatid, pag nanalangin tayo, yung may pasasalamat, sabi mo sa katabi mo, anong pinagpapasalamat mo today? Yan. Sabi, wag daw maging anxious about anything. So do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition. Ibig sabihin, every situation, sa lahat, masaya ka, hindi ka masaya, sa lahat, tayo ay magpasalamat sa Panginoon. Amen. And in that way, we will conquer the evil with good. Kapag binobombard ka ni Satan sa isip mo ng maraming worries, of course, the natural is gusto niya ang maramdaman mo ay takot, pag-aalala, kalungkutan. Of course, automatic, yan yung gustong maramdaman ni Satan sa'yo kapag ikaw ay anxious, kapag ikaw ay may iniisip, pag ikaw ay may pinagdadaanan. Pero let's conquer the evil with good, with what is written in the Bible. Thanksgiving. Kala mo, Satan ha? Kala mo, mamumroblema na ako ha? Kala mo, Satan, magmumukmuk na ako dito? Kala mo, Satan, di na ako magsisimba porque may pinagdadaanan ako ha? Hindi. Lalo akong magpapasalamat sa Panginoon. Amen? Sumigaw ng amen lahat ng ganun ang gagawin. 1, 2, 3, go! Amen. Diba? Kasi alam ng Lord kung anong pinagdadaanan natin. Alam ng Lord kung anong nasa puso natin. Sabi sa Bible, yung mga water lilies nga, yung mga birds nga, kumakain, ikaw pa kaya? Hindi ka sustentuhan ng Panginoon. And then lastly, letter D, death. This is the noise of curse. Nung tayo po'y tinubos ng Panginoon sa kasalanan, someone has to die for the sins. Because ang epekto po ng kasalanan ay death. Amen. For the wages of sin is death. Ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. Pero buti na lang may Jesus Christ. Once and for all, yung kamatayan na yon, si Jesus Christ na yung sumalo. Pero kapag hindi buhay ang pagkapako ng Panginoong Hesukristo sa ating buhay, mananatili tayo doon sa kasalanan, sa sumpa, at sa kamatayan. Gets niyo po? Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At habang nasa kasalanan ka pa, ikaw ay papunta sa kamatayan. Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat po tayo nagkasala. Lahat po tayo laglag sa qualification ng biyaya ng Panginoon. Walang deserving. Walang enough. Lahat tayo hindi pumasa. Lahat tayo bagsak. Diba? For all have sinned and fall short. Lahat tayo may kasalanan. Kung lahat tayo may kasalanan, bakit kalahati lang ang nangangailangan ng buhay na walang hanggan? Kung lahat tayo may kasalanan, bakit yung katabi mo lang yung humihingi ng kapatawaran sa Lord? Lahat tayo may kasalanan. Di ba? Kung lahat tayo may kasalanan,
lahat din tayo humihingi ng kapatawaran. Amen? Amen? Sabi po sa James 1:15, yan. Then, after desire has conceived, ito po yung desire ng flesh na gumawa ng kasalanan, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, gives birth to death. Nakita niyo po? Sabi mismo sa Bible, kapag ang kasalanan na consummate na, sa criminal law po, meron 3 stages, attempted, frustrated, consummated. Pag ang kasalanan ay na-consummate na, ibig sabihin, nagawa mo na lahat, na-fulfill yung kasalanan na yon, it gives birth to death, kamatayan. And ano po yung death na to? This is eternal damnation. Yung death na tinutukoy natin dito is unti-unti napapalayo ka sa Lord. Kaya kahit magsimba ka, yung laman ng isip mo wala pa rin sa Lord. Kaya kahit umattend ka ng mga small groups, yung isip mo lumilipad pa rin, ayaw pa rin magpakumbaba sa Lord. Kapatid, agapan natin. Bago ka pa tuluyang mapapunta doon sa death, agapan na natin, magpasagip ka na, Lord, I need you. Lord, quiet the spirit of sin, the spirit of death, and the curse of sin in my mind. Lord, humihingi ba tayo ng tulong sa Panginoon or sanay na tayo na maingay ang utak natin? Pero kapatid, hindi pa yan final. Hindi pa yan yung buhos ng biyaya ng Panginoon. Hingi tayo ng tulong ng Lord. Amen po. And dito ako magtatapos. As our conclusion, sabi doon, be still and know that He is God. Nothing is too hard for Him. Kapatid, yung ma-remind ka lang na ang Diyos ay Diyos, sapat na. Yung ma-remind ka lang na boses pa lang ni Lord kaya nang magpatahimik, sapat na. Wala ka nang hahanapin. Kapag alam mo that your God is a powerful God, that your God is a sovereign God, that your God is above the nature, above any troubles, above any problems, di ka natatakbo kung saan-saan. You know, God, being God, is already enough. Amen. Can we all stand po? In Psalms 29 verse 4, it says, the voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is majestic. Kapatid, sa araw na ito, ano bang hindi kayang patahimikin ng Diyos sa buhay mo? Ang boses ng Panginoon ay makapangyarihan. Kung ano man ang takbo ng isip mo ngayon, ano man ang anxiousness, overthinking, kung ano man yung thoughts na meron ka, right at this moment, kayang patahimikin yan ng Lord. Ano sa apat na yon yung maingay ngayon sa isip mo? Condemnation ba yan? Pag-aalala? Takot? O kamatayan? Right at this moment. Let us close our eyes. Ask God, Lord, quiet my mind. Lord, patahimikin mo ang utak ko sa pag-aalala. Patahimikin mo ang utak ko sa maling kaisipan, sa maling katuruan. Patahimikin mo yung utak ko sa takot. Patahimikin mo yung utak ko, Lord, sa kayabangan. Okay lang naman ako eh. Wala naman ako matinding pinagdadaanan. Those are still noise. Noises pa rin yan. Ingay pa rin yan sa utak mo. Anong worries mo ngayon, kapatid? Baka nag-worry ka na ang tagal-tagal mo ng Kristiyano, pero hanggang ngayon, yung pamilya mo, hindi mo pa rin madala sa simbahan. Paano na sila? Just close your eyes. And tell God, Lord, quiet my mind. Quiet my mind, Lord.
out to the Lord. What are those noises? Anong ingay yan? Bills, pag-aaral mo, problema ng pamilya nyo, kayabangan mo, future ng mga anak, away niyong mag-asawa. Quiet it all out. Right at this moment, i-command natin yung isip natin na wala kang ibang iisipin kundi ang greatness ng Lord, kundi ang pagpapasalamat sa Lord. Come on! Give it all to God in Jesus' name. Come on, church! When the mind is quiet, the worship resounds. Lumalakas ang papuri kapag tahimik ang kaisipan. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. This death could not hold you, the victory for you. You silence the voice of sin. Matatahimikin ng Panginoon ang epekto ng kasalanan sa buhay mo. Matatahimikin ng Lord ang epekto ng kasalanan sa pamilya mo, sa lahi nyo, sa pag-aaral mo, sa pangarap mo. Come on, kapatid! Death could not hold you. Shout it all unto God, Lord! You silence the voice of sin and grave. The heavens are rolling, the praise of your glory. For you are raised to life again. This death could not hold you, the victor before you. You silence the voice of sin and grave. The heavens are rolling, the praise of your glory. For you are raised to life again. 'Cause you have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. 'Cause yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. 'Cause death could not hold you. Death can never hold you. Yes, Lord. You silence the Espiritu ng kamatayan ay matagal nang tapos. Matagal nang tinapos ni Jesus Christ. Come on! Renounce! Itanggi mo, kapatid, ang espiritu ng kasalanan sa buhay mo. 'Cause death could not hold you. The victory for you. You silence the voice of sin in the grave. The heavens are
a gesture. It's our leap of faith. Kung ikaw yung tipo ng tao na maraming noise of wind sa utak mo ngayon, I want you to come here in front. Wholeheartedly. Ngunit ramdamin mo ang presensya ng Lord. Come on, breathe in. Breathe in the presence of God. Feel it. Feel God's love today. Feel it. Church, today, the Lord is telling us, wala nang kapangyarihan ang nakaraan mo sa buhay mo. Wala nang kapangyarihan ang pinagdaanan mo sa hinaharap mo. Saan ka man nanggaling, ano man ang kwento ng buhay mo, the Lord is writing a new story in your life. The Lord is writing a new chapter in your life. Claim it. Ano mang abuse ang pinagdaanan mo, ano mang failures, ano mang hiwalayan, ano mang kapalpakan o kasalanan ang kwento ng buhay mo, the Lord is closing that story. And God is writing a new one for you. God is writing a new story for you. Lord, thank you because you silenced the boast of sin and grave in our lives. We will no longer live in sin. We are no longer connected with the effects of sin. God, quiet our minds, Lord. Still our soul. Thank you, Jesus. We want to breathe you in. The same breath that you have. We want to breathe. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.
return back to you the glory and honor and praise. In your mighty name alone we pray. Amen.